I'd spent an entire week para makapag-decide kung paano ako magko-confess kay Alexander. Yes, a whole week. If you exclude my creepy obsession with Alexandra at yung mga panahon na pinag-aaralan ko ang trigonometry, this would be the longest time na naging committed ako sa isang bagay. Namalayan ko na lang, championships na pala. Eto. Magkakatabi kaming apat nila Nico, Sarah at Jeric dito sa upuan para mag-cheer kila Anthony at Alexander. Paminsan-minsan, napapatingin sa gawin namin si Anthony at bigla na lang kikindat. Samantalang si Alexander, ayun, focus talaga sa laro at hindi man na kayo masulyapan, which was ironic dahil sa kanila ako nakatingin. In all honesty, Alexander had to be the most attractive when he was playing soccer. It's either because of how drop-dead gorgeous his body was, or napakahat nilang tignan sa kanyang expression kapag focus lang siya sa paglalaro. Ay, lumalabas ang kabaklaan ko. Bro, punasan mo nga yan. Naglalaway ka. Saad ni Jeric sabay hablot ng french fries na hawak ko. Lumingon lang ako sa kanya saglit bago ko muling itinuon ang mga mata ko sa laro. Napakatindi ng laban. There was a lot of pushing, falling, at may mga injured pa. However, that didn't seem to stop any of the players from trying to achieve their goal, which is ang manalo. Katulad nila, mas lalo rin ako nagiging determinado in reaching my goal, which was getting Alexander to fall in love with me. Sabihin nyo nang desperado ako, pero yun talagang gagawin ko. Ben, usog ka nga ng kaunti. Naharangan mong tinitignan ko eh. Can you shrink your head or something? Utos si Sarah sa akin. Eh hindi ka naman sa mga naglalaro na katingin eh. Huwag mo sa akin sabihin na may nahanap ka na naman na ipapalit kay Alexandra ha. Saad ko sa kanya. Kung makapagpalit kasi ng girlfriend, akala mo naman may lawit. Tinalo pa ang mga lalaki. Eh ano naman sa'yo? Ikaw nga kanina kapapatay na patay kay Alexander. Simula kalahati ang palang ata ng laro nang bigla akong antukin. Huwag niyo na akong tanungin kung bakit. Hanggang sa nagising na lang ako dahil sa mga hiyawan ng mga nanonood at... Ano ba? Biglang pagtapo ng drink sa mukha ko. What? Ang hirap mo kasing gisingin eh. Kaya ayan. Diba? Effective? Tugon ni Jeric. Panalo ang grupo ni Alexander. Hindi na ako magtataka. Sagot ko sa kanya, sabay tumayo na ako. Nagulat na lang ako nang may biglang yumakap sa likuran ko ang isang matangkad, nanlalagkit, yet incredibly sexy man. Huy! Uy! Alex! Ano ba? Bitawan mo nga ako. Ang bantot mo eh. Me trying to pretend na hindi ko gusto ang ginagawa niya. Arte na ito. Nanalo kami, Ben! Nakita mo ba yung last game? Nakikita ko sa kanya sobrang katuwaan. Marahil siguro, bukod sa nanalo ang team nila, nagawa niya rin na muli makabalik sa paglalaro ng soccer. I know. Congrats! Maikling tugon ko sa kanya sabay tapik ng marahan sa balikat niya. I know you could do it. Hindi ko magagawa ang lahat ng to kung hindi dahil sa'yo. Did I look cool back there? Huh? Hindi, no? Nakakatawa siyang pagmasdan kapag nai-excite siya magkwento. Para kasi siyang bata na nagkukwento sa isang nanay. So, you're saying I looked hot? When did I ever say that? Diba? Ang opposite ng cool ay hot. Ewan ko sa'yo. Sige, maiwanan muna kita saglit. Mag-group picture lang kami. Will you wait for me here? Ihatid kita sa inyo. Sige. Sige. Naitikop ko ang aking bibig para maitago ko ang kilig na nararamdaman ko. Subalit,
Sandali. Um, uy, anong ginagawa mo? Nanlaki ang mga mata ko nang bigla niyang hinubad ang suot niyang jersey sa harap ko at itinapon sa akin. Oh, ano to? Keep it. Mas lalo ako nai-inlove sa kanya. Ay. So, ihatid mo ako sa amin while you're shirtless. Naiilang kong tanong dito, habang pilit na ikinukubli ang pakiramdam na parang may kuryenteng kumukurot sa akin sa tuwing magdidikit ang mga balat naming dalawa. Bakit kaya hindi niya malang nababanggit yung tungkol sa kiss naming dalawa? Kaming dalawa lang naman ang nandirito. Isn't this the best time para pag-usapan namin yun? Huwag mong sabihin hindi mo gusto na nakikitang wala akong shirt. Kanina ko pa napapansin pa na yung tingin mo sa akin. Especially here. Sabay turo sa kanyang abs. Hindi ko naman tinatanggi yun. He had nice abs and if I see something nice, obviously I'm going to stare at it. Bakit nga pala gusto mo ako iatid ngayon? Hindi ka pa napagod sa laro nyo kanina? Kasi it seemed like you were trying extra hard para iwasan ako. So, why all of a sudden? Yeah, about that. I'm really sorry, Ben. I just thought that I should try my hardest to focus on soccer and nothing else. Especially since malapit na yung championships. And I guess I didn't want to bother you either. What? Bother me? How would you be bothering me? Hindi ako makapaniwala sa isinagot niya sa akin. Matapos nung natigilan ito, marahil iniisip niya kung paano niya sasabihin sa akin. In a way that it would make sense. At para hindi maging awkward ang atmosphere naming dalawa. The incident we had in the soccer field that day, I just assumed na wala lang yun sa'yo. And you wouldn't want anything to do with me after that. Then stop assuming things. I thought you hated me or something and that's why hindi mo ako pinapansin. The way you react, I can say that you were assuming things as well. Napataas ang isang kilay nito habang nakatitig siya sa akin. And no, I would never ignore you. You mean way too much to me. Here comes the butterflies again. I swear to God, kapag hindi siya tumigil sa kanyang sappy, romantic, and cheesy things, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa kanya. I can see how much I mean to you. From the way you ignored me for like 2 weeks straight. Oh, shut up. You do mean a lot to me. You mean the world to me, Ben. Kahit napabulo niya itong sinabi, pero para sa akin napakalakas ng impact. That simple sentence was enough to send my heart and emotions into overdrive. Kinilig ka, no? Dagdag pa nito. Napakahirap itago ang sayang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na kayang pigilan ang mga ngiting gustong umalpas sa labi ko. Yeah. I've missed you, Alex. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo ako balak na hindi pansinin, but I was getting a little worried. Okay. I'm sorry again. Naiinis din ako sa sarili ko. I'm such an idiot. Buti naman, aware ka. Pagbibiro ko sa kanya at pareho na lang kami natawa. Nandito na pala tayo. Turan niya nang matapat kami sa aming bahay. Oo nga eh. So, paano? Mauna na ako pumasok.
Ingat na lang pag-uwi. Ah, tatalikuran ko na siya nang muli nitong hawakan ng kamay ko. Yes? Um, I, I just want to, um, is there something you want to say to me? Uh, oh, no, no, it's nothing. I'm sorry. Kita na lang tayo bukas. Sige, alis na ako. Pagpapaalam niya sabay talikod sa akin at umalis. Problema nun. Ngayon na ang tamang oras. Ngayon na ang tamang pagkakataon para mag-confess ako kay Alex. Pinaghandaan ko na ang araw na to. It's now or never. Saad ko sa sarili ko habang hawak-hawak ko ang letter na ginawa ko para sa kanya. And yes, I was going to leave it in his locker. Nakailang beses ko nang binasa ito para lang masiguro ko na tama ang lahat ng naisulat ko. Inilagay ko ito sa isang maliit na envelope bago isilid sa aking bag para mamaya ilalagay ko na lang sa locker niya bago matapos ang araw na to. Alam kong curious kayo kung ano ang laman ng letter. So, heto na. I-share ko rin sa inyo. Hindi naman ako madamot. Alex! Uy! Tara na! Sabay na tayo. Sige na. Mauna ka na muna. May kukunin na ako nun sa locker ko. Okay. Dear Alex. Oo, ikaw, Alexander. Kung sa handwriting pa lang hindi mo na makilala. Well, it's me. Bendik. Alam ko magugulat ka kapag nabasa mo to pero kailangan kong gawin. I don't know whether you've understood the purpose behind this letter or not already. So, I'm going to cut the chase. I have feelings for you. Yes, your little unfairly handsome 6 foot tall with unbelievably gorgeous set of abs self. Yes, your little trigonometry loving self. Ano bang nagustuhan mo sa subject na yan? What's wrong with you? Anyway, whatever it is that's wrong with you, I believe that made me fall for you in the first place. Tawagin mo na akong engot, tanga, baliw, I don't care. Ang alam ko lang, baliw at tanga na ako sa isang tao. Sa'yo. You can't really blame me for falling for you either. Ano sa palagay mo mararamdaman ko sa tuwing lalandiin mo ko, ha? Why do you even flirt so much? I hate you for that. You keep on messing with my feelings. And yung kiss natin nung nakaraan, gusto kitang murahin, alam mo ba yun? Do you have any idea what that kiss did to me? Hindi ko sinasabing hindi ko nagustuhan, ha? This is not to offend you, okay? As I've said, I have feelings for you. Alam mo ba habang sinusulat ko to, iniisip ko na agad ang magiging reaction mo. Hindi ko rin lubos maisip na mangyayari to. Dahil ang pagkakaalam ko, straight gay ako. And then, you came into my life. And I started questioning my sexuality. Bakit kasi ang perfect mo sa paningin ko? It's so unfair. You should really consider sharing some of your God-given genes. With me, of course. Hindi ako sigurado kung pareho tayo ng nararamdaman pero yun ang gusto kong malaman. Please meet me at the soccer field near my street at 9 p.m. sharp. If you're late, kakalbuin kita. Mabilis na lumipas ang oras at heto na nga. Papunta na ako dun sa soccer field kung saan kami magkikita ni Alex. Kinakabahan talaga ako. Sobra. Bahala na. Subalit,
Iniisip ko pa lang yung possibility na marereject ako, parang maiiyak na ako eh. Siyempre, kahit papano, nagbihis rin ako ng maayos. Black sweatpants at black t-shirt ang napili ko para kahit papano, ma-impress din siya sa akin. Kaso, sa pagkakakilala ko doon sa taong yun, nako, baka nga pagtawanan pa ako nun. Trying hard ba? Subukan niyo lang. Ibabaon ko siya sa lupa. Nagbisikleta na lang ako para mabilis akong makarating. Naupo na ako sa bleacher at maghihintay na dumating siya. Hindi pa rin ako mapakali. Ang dami pumapasok sa isip ko. Gagawin ko ba talaga to? Pwede pa ba akong umatras? Huli na yata. May naririnig na akong mga footsteps mula sa likuran ko. Siya na to. I did my best to look like sexy bago ako lumingon sa taong nasa likuran ko. Ngunit, hindi pala siya. Napayoko ako sa kahihiyan. Magtigil ka, Ben. Ginusto mo to. Sad ko sa sarili ko. Naramdaman ko na lang may pumatong na kamay sa balikat ko. Dahan-dahan ako napatingala. Si Alexander. I got your letter. Saad nito sabay ngiti. Well, gaano mo na katagal tinatago ito sa sarili mo? Medyo mahaba yung letter mo, ha? Yeah. Listen, I don't know if you feel the same way about me or not. You probably don't, but even then, I just feel the need to tell. Hey, easy. Relax na. Sa palagay mo makapag-relax ako? Ang lapit mo sa akin. Saad ko, sabay tulak ko sa kanya, at hindi man lang siya natinag. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Naisulat ko na dun sa letter eh. Ano pa bang gusto mong sabihin ko? I want to hear you say it. I want to hear it with my own ears, or I won't believe it. You ask for too much. Alright then. Kahit na kinakabahan, pero sige. I like you, Alex. I have feelings for you. Crush kita. Ano pa ba? Yun. At gusto mo ba malaman how I feel about you then? Tanong nito. Sabay taas ako ng isang kilay na para bang hinahamon ko siya. Sure. How about I show you instead? Huh? Bago pa man ako makapag-react, lumapit na siya sa akin, sabay lapat ng mga labi niya sa labi ko. Naramdaman kong ngumiti siya habang magkadikit pa rin ang mga labi naming dalawa. Inilagay nito ang kanyang mga kamay sa aking balakang at mas idinikit niya ang aming mga katawan sa isa't isa. Wala na kayong pakialam kung may mga taong makakita sa aming dalawa. Hello, love life namin to at wala silang ambag. Ibig sabihin ba nito, boyfriend na kita? Tanong ko sa kanya. In one condition. And that is, if you'll be my boyfriend as well. Loko. Sus, yun lang. No problem. Akong bahala sa'yo. Sagot ko sa kanya, sabay hablot sa kwelo ng suot ng damit at muli ko siyang hinila para sa isang matamis na halik. So, mag-boyfriend na nga tayo. Oo nga. Bakit ayaw mo ba? No? Siyempre gusto. Gusto ko.